kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Maraming nakakapansin na tumahimik na ang live ceiling or Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay mula ng medyo uminit at uminit at patuloy na umiinit ang bangayan nila ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. Di ba? Nung una, mahilig sa Facebook Live itong si Senator Alan Peter Cayetano. Lagi niyang mga pasaring tira kay Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson naman, hindi ganon. Hindi tumitira sa Facebook Live, hindi nagpi-Facebook Live. Nagpo-post siya ng mga information base sa kanyang investigasyon ng mga isyu na ang tinatamaan ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, dahil talagang kinanti niya si Senator Ping Lacson, yung isa naman, si Lacson, ay talagang nag-imbestiga. Pinasok ang baluarte ni Alan Peter Cayetano, yung sa Taguig, Pateros, kung saan siya dating kongresista, at doon inimbestiga ang mga projects na nakita rin na mayroong mga anomalya sa kanyang distrito kung saan siya congressman noon. Nung marami na ang makalkal na mga isyu, ayun, biglang tumahimik na si Senator Alan Peter Cayetano. Lalong-lalo na ngayon na nagtutulong na ang ombudsman at ang tanggapan ni Senator Ping Lacson sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa mga projects dyan sa Taguig na tumutumbok doon kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit tumahimik na. Hindi na masyadong maingay silang magkapatid ni Pia. Si Pia, kumusta ka Cayetano? Hindi na masyadong maingay laban kay Lacson. Siguro may medyo natumbok ang bukol nila, umaray, at natatakot na baka muling tumbukin ang bukol ay lalong aaray. Pero ganun pa man, ito na yun eh. May mga nadiskubre na dito na mga issue laban sa kay Cayetano. Base sa investigasyon ng mga investigador ni Senator Ping Lacson at ngayon ay magkatulong na ng ombudsman. O tingnan mo yan. As of August 25, ang mga natumbok na issue doon sa area ni Senator Alan Peter Cayetano ay ukol ito sa kanyang mga flood control projects sa Taguig City, na kung saan nagtutulong na ngayon ang mga investigador ng ombudsman at ng tanggapan ni Lacson para sa tinatawag na fact-finding. Actually, hindi lang ngayon. Matagal na, nung una pa, nagpapatuloy lang ngayon. Kaya para mas malalim ang kanilang investigasyon, as part of their investigation, nagre-request na ang ombudsman, ang tanggapan ni Senator Ping Lacson na mga records ng mga projects mula sa DPWH, records ng mga reclamation projects sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority at mula sa Taguig Registry of Deeds. Kasi doon yan ang mga records na yan. Sa reclamation, yung sa Registry of Deeds naman, ay ukol ito sa mga titulo ng mga property, mga lupa. Paano kasi may mga findings si Senator Ping Lacson na mga irregular na mga reclamation at infrastructure project dyan sa Taguig at sa Laguna Lake. Mga lugar na sakop nung kongresista pa si Senator ngayon Alan Peter Cayetano. Ano-ano itong mga na-discover ni Senator Ping Lacson? Dami. Isa sa kanya na-discover, merong 8 na mga reclamation project sa Taguig at sa Laguna Lake. 8 na mga reclamation project. Ibig sabihin yan, katubigan yan na dinagyan ng lupa para maging lupa na siya, maging patag, magamit sa kung anong mga paggagamitan.
at para kanino at para saan. Yan. Maliban dyan sa 8 na mga reclamation projects sa Taguig at sa Laguna Lake, nadiskubre rin sa investigasyon ni Senator Ping Lacson na mayroong 32 na mga anomalous projects. At ito pa, 8 na unauthorized reclamation projects. Nakatubigan ito, linagyan ng mga filling materials, tinabunan ng lupa, bato para maging patag, maging lupa. Yan ang reclamation. Tubig yan na talagang bubuwagin mo yung mga bukid, kukuha ng filling materials para doon mo itambak sa nireclaim mong tubig. Swampy area. Unauthorized reclamation projects. At ito pa, 6.79 billion na budget insertion ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito pa lang ngayon ang mga issue na nahanap sa pananaliksik at pag-imbestiga ng Ombudsman at ni Senator Ping Lacson. Ay marami pa daw, sabi ni Ping Lacson, ang kanyang ilalabas laban dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit biglang tumahimik si Senator Alan Peter Cayetano. Tumahimik kasi lalo siyang nababaon pagka siya ay nagla-live selling at tumitira sa kay Lacson. Si Lacson naman imbestiga ng imbestiga. Kaya mas maraming nakakalkal na mga issue laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Siguro talagang napatotohanan ito na totoo ngang mayroong mga ganito. Kaya medyo pinili niyang tumahimik na lang muna at hintayin ang mga kaso para sagutin. Ay ganoon talaga ang mangyayari. Kapag kinasuhan siya, ay wala siyang magagawa kundi sagutin yun. Sagutin, ay may kaso na nga siya ngayon na hinaharap sa Ombudsman, yung tungkol sa pagkakatakas kay Senator Bato de la Rosa noon. Diba? Maalala niyo yan nung siya pang Senate President? May kaso siya ngayon na pending obstruction of justice. Paano ang ibang mga kaso na ito? Kung hindi siya titigil sa kakayak-yak, ilalo siyang kinakalkal. So, lalong dadami ang mga issue sa kanya, nakakasuhan siya. Sasabihin naman ng iba dyan, pamumuliti ka ito. Iyan ay inyong opinion. Pero, ang mga ebidensya dito na mga sinasabi ni Lacson ay talagang hindi ito pamumulitika, kundi ito ay base talaga sa nandyan ng mga data na kailangan ipinupurso sa ngayon. So, sa mga susunod na araw, yan na naman ang ating abangan. Ano naman ang mangyayari dito sa mga kaso na ito na tumutumbok doon kay Senator Alan Peter Cayetano? Marami yan, di ba? Kaya wag tayong hiwalay dito. Lagi lang makatutok dito sa ating balitaan. Dito yan sa ating programa. Istorya Pakaradol. Dito yan sa Radyo Abante is JTV.